Sa Psalm 34, verse number 1 to 10. No, ako lang basahon sa masananan. I'm going to read it loud and read it silently while you are standing. Okay? Psalm 34. Kung basahon, I will bless the Lord all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. In verse number 3, O magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears. They looked unto him, and were lightened, and their faces were not ashamed. Their poor man cried, and the Lord heard him, and saved him out of his troubles. The angel of the Lord encampeth round about them that fear him, and delivered him. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in him. O fear the Lord, ye his sent, for there is no one to them that fear him. The young lions do lack and suffered hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, this morning. Lord, salamat nga na imong mga katawhan. We are gathered here in this place to worship you in spirit and the truth. Lord, please help me to deliver the message. I ask the Holy Spirit to convict every heart, especially atong mga tao Ginoo nga naakaron nga wala pa sila maluwas, wala pa sila makabaton sa kinabuhing dayon. Lord, I pray that the Holy Spirit will open their hearts and their mind, and di sila mobiya ning balay tigumanan nga di nila madawat si Jesus Christ nga ilang maluluwas. In Jesus' name I pray. Amen. Nagkasalamat mga lingkod mo. The message this morning, blessed is the father who trusts in God. Now, God wants every father to trust him like Abraham, Joshua, and many more. They were blessed by God. Nga naman, isalig sila sa Ginoo. No? Ang gusto sa Diyos nga kitang mga amahan, no, mo salig ta sa Diyos. Now, the psalmist said in Psalms 56 verse 3, "And what time I'm afraid, I will trust in thee." Sa panahon nga napuyawan ta, sa panahon nga nabalaka ta, ibutang nato atong pagsalig diha sa Ginoo. Kini nga mensahe dili ni para sa mga papa lang, para ni natong tanan. Para sa mga mothers, young people, you need to trust God. Now, nagsalig siya sa Diyos sa panahon sa iyang kakuyaw. Sa panahon sa atong kakuyaw, saligan nato ang Diyos. Dapat maigsoon ko sa Ginoo, ang Diyos mo'y atong saligan. Kung imong pagsalig na sa Diyos, unahon nimo ang Diyos, una sa tanan, sa imong pagsimba. Amen? Now, in Psalm 62 verse 8, Psalm 62, verse number 8. Trust in Him at all times. We must trust the Lord in all times. Ye people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Sela, salig sa Diyos sa tanang panahon, and you are blessed by God. Sa atong problema usahay, if we have problems, lahi ang atong saligan. Now in Psalm 91 verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge. Siya may atong taguanan and my fortress. My God, in Him will I trust. Ang bulahan nga amahan, katong amahan nga nagsalig sa Dios. Katong amahan nga nahimong a blessing siya. No, kay makita ang iyang pagsalig sa Dios na walay amahan nga perfecto. Amen? No? Walay kay amahan. Bisag ako, I'm not a perfect father. But mga anak, importante kayo ang inyong pagrespeto sa inyong mga amahan. But we need to help, you know, atong inyong tabangan, ang inyong mga ginikanan nga support them para madasig sila sa pag-alaga diha sa Ginoo. Mga asawa, no, magdinasigay ta ang matag-usa. Amen? Now, in Psalm 34, atong makita ang sekreto nga malipayong kinabuhi. Kining atong gibasa sa Psalm 34 verse 1 and 10,
Kaunsa ang malipayon kinabuhi? Usara yun, pagsalig diha sa Ginoo. In Psalm 34 verse 8, "O test and see the Lord is good." God is good. Blessed is the man that trusted in Him. Bulahan ka kung ang imong gisaligan ang Diyos. Makita ni ang atong pagsalig sa Diyos sa atong pagsimba. If you are, trusting God, imong unahon ang pagsimba. Salamat ko ninyo nga naa mo sa church. Nagpaila na nga inyong gisaligan ng Ginoo kay kung basig na atay, wa atay kwarta karon, manambaho ta. So, ang imong gitrasaligan, ang imong trabaho. The question is, whom you trust? Unsa man ang imong gisaligan? Your money? Your work? Your job? Your businesses? All these things cannot be trusted. Usahay karon, bulahan karon, yung sila, nindot karon, dakog kalubian. Kaya nga naman, mahal ang lubi. Ang akong asawa, isao. Kaya ibo pang ipamutol imong lubi tanan. Nawa na kay ko, pras. Isa una barato kayong lubi. Why kita? Iko may na, pamutlong lubi. Pero karon mahal ang lubi. Siguro may ngumog, nindot na kay mahal ang lubi. Pero, di na to na masaligan ang lubi. Kay sahay mo barato ang lubi. Amen? Unsa man inyong gisaligan? Maigsoon ko sa Ginoo, dapat ang atong gisaligan ang Diyos. Bulahan ta kung magsalig ta sa Diyos. In Psalm 32 verse 2, "Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile." Ang tinuod nga bulahan nga tao, no? Una sa tanan, dili ka mahimong bulahan, una sa tanan, if you are not saved. Ang tinuod nga bulahan katong mga tao nga nakadawat sa kapasaluanan sa ilang mga sala. Sa unsa nga paagi, pinaagi sa pagtuo kang Kristo. If you're a fathers, amo kang bisita karon o unsa ka, babae man ka, lalaki man ka, nga amo kang bisita karon, mahimo lang kang bulahan, una sa tanan. Kung imo nang gidawat si Jesus Christ, nga imong maluluwas. Iyon sa Psalm 32 verse 2, "Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not the iniquity, and whose spirit there is no guile." Pero kung wa pa nimo makadawat ka sa kapasiluanan sa imong mga sala, mamatay ka, ang imong kalag padulong sa linaw nga kalayo. Magantos ka sa walay katapusan. Time will come nga imong atubangon ang maong hukom sa Dios. Apan kung imong dawaton si Jesus Christ, nga imong maluluwas, imo sang pasudlon sa imong kinabuhi, tagaan ka sa Ginoo sa kinabuhing dayon. O dili na ka pagaisipan sa imong mga sala. Kunya mo puyo ka dito sa langit sa walay katapusan. In Psalm 1 verse 1, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful." Human ka maluwas, gusto sa Dios nga dili ka maglakaw sa tambag sa dautan. Unsa man ning mga tambag sa dautan? Kaning mga tambag sa dautan nga di nato unahon ng Dios. Ang tambag sa dautan, unahon nato ang kwarta, ang atong pagsalig ibutang nato sa mga butang nining kalibutana. Ang tao nga nagsunod sa pulong sa Dios, usa ka taong malipayon. Amen? Tao nga mapailubon. Kanang tao nga mapasigarbuhon, wa na'y kalipay. No? Now the background of Psalm 34, na si David gigukod ni King Saul, nagpuyo siya sa langop. When David wrote this psalm, grabe ang iyang problema. Nagtago-tago siya. Kasi si King Saul gusto mo patay niya. Na walay maayong butang ayang na makita sa iyang kaugalingon. Apa nahimo siyang malipayon tungod sa promisa sa Diyos. Amen? Amen. Today, wala kay nakita nga good thing sa imong kinabuhi. But because of the promise of God, imo ning gihawakan, imo ning gikuptan ang promisa sa Dios, and you will enjoy God's promises because you know that someday moabot ni sa imong kinabuhi. Amen? Mga Kristohanon, ang kinabuhing Kristohanon dili easy road. Doon ay mga trials. There's no easy blessing.
Sa among nagian sa una sad sa akong kinabuhi, grabe gyud. Apan by the grace of God, ang Dios mo'y magplastar sa tanan. Ang ato lang buhaton maulang ang pagsalig sa Ginoo. Na dili dili tungod kay nakay-kwarta, dili tungod kay unsa diya, kun dili bahala na wa kay kwarta, bahala na wala ka, basta I love the Lord. I want to serve God. And that's the time that God will bless you with money. Kung sa'yo man tam, ngalagad ko sa Ginoo kay pasig panalanginan ko og kwarta. The less of all the blessing is money. Amen? Ang nindot nga daghang panalangin kalipay diha sa imong pagbasa sa Biblia, no? Good relation. Treasure na maayo nga relasyon. At ay mga higala, mga amigo, mga igsuon. Now, number 1, the reaction of a trusting father. Unsa may reaction sa trusting father? Now, si David, ingon siya in Psalm 34 verse 1 and 3, I will bless the Lord at all times. Grabe ang iyang pagsalig sa Ginoo. Bisan sa iyang problema, gigukod siya, nagtago siya, nasa sa kakuyaw, ingon siya, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Abi ninyo, kung naa ka sa mga problema karon, o niya, nagsimba gihapon ka, nagdaay gihapon ka sa Ginoo, mag-magnify ang ngalan sa Ginoo. Diba, nindot kay mga lagad sa Ginoo, everything is good and fine, grabe mga panalangin mo. When we sit down, grabe, ganun mong smile. But how about you have trials? How about you have troubles? But if you truly trusted God, mga amahan, o sa gunsay may tabo sa atong kinabuhi, we will exalt the Lord. We will bless the Lord. Amen? Atong daigo ng Ginoo. Ato sang ipataas sa atong kinabuhi. Now, letter A, wala siya magmahay sa gitugot sa Diyos. Ang iyang reaksyon sa mga problema, mapasalamaton siya. Si David, wala siya magmahay siyang kabutang siya. Unsa man ni, nagtarong man ko sa akong kinabuhing Kristohanon, nganong problema man ni? No, wala naghihimo ni David. Wala siya magbagutbot sa Diyos. Apa niyang gibayaw ang ngalan sa Diyos. Christian, just remember this. If you are suffering and trials and testing of life, and then you remain faithful to God, magbayaw ang ngalan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? It's our privilege na atong mapataas ang Ginoo sa atong kinabuhi sa diya nga nata sa mga problema. Now, letter B, walay kondisyon ang iyang pagsimba sa Diyos. Si David was, I bless the Lord. Nagsimba sa Ginoo. Walay kondisyon. Wala sabi kung di natin magsimba sa Diyos kay lisod man eh. Unsa man eh, Kristohano na untata. Unsa man eh, nahitabo na ako. Mga igsoon ko sa Ginoo, salamat ko ninyong mga fathers, mga ginikanan, mga Kristohanon, young people. Even you have trials, you stand and serve God. Amen? Gialaw na sa Ginoo para mabayaw ang ngalan sa Ginoo. Gitugot na sa Ginoo. Nga makita ang Diyos mapataas siya sa atong kinabuhi. Si David nagpadayon sa pagsimba. Ingon siya, he said, I will bless the Lord all times. Amen? Makaingon ba ka? I will serve the Lord all times. Because God is good sa akong kinabuhi. Even in my trials, I will praise the Lord. Now, number 2, the curse of the trusting father. Ang padulngan sa taong nagsalig sa Diyos. In Psalm 34, verse 4 and 6, I sought the Lord, and I heard me, and delivered me from all my fears. Akong gipangita ang Diyos. Kalaman si David nasa sa iyang kakuyaw. Wa siya kabalo. Inigbatan niya, gilibutan na siya sa mga sundalo.
ni Saul. Wa siya masayod, kaara siya taman ang iyang kinabuhi. Pero kung siya, akong gipangita ang Diyos in times of your troubles, in times of your problem, pangita ang Diyos sa imong kinabuhi. Maybe God has, doon na siya pakigsulti nimo in times of our trials, in times of our suffering, in times of our troubles. Just look for God. Pangita ang Diyos. Seek the Lord. Pangita siya. Verse 5, they look unto Him and were lightened, and their faces were not ashamed. Kung mangita ka sa Diyos, imong pangitaon ng Diyos, imong unaon ng Diyos, malighten ang imong nawong o niya, dili ka maulawan. Ang mga tao nga nagsalig sa Diyos, dili yun maulawan. Among mga silingan sa una, ingnan man niya kamo, nangabuang na mo, kay nagbalin mong reliyon. Kunya kung sa una puso pa man, watukos puso, bata pa man ko, magsag-o pa mi sa mong silingan, sa dana po ni mga baptiso, awayon mi. In siya, doon ay among silingan, ingon siya, kamo mo samot, yun mo kapobre, kay wala mo'y baruganan. Apan salamat sa Diyos, wala mi maulawi. Amen? O katong gisulti sa mga tao, grabe kayong gisulti sa mga tao sa among panimalay because we serve the Lord. Apan maigsoon ko sa ginawa, yun mi maulawan. Karon mingon na sila, ang mga baptisno kay mga arang-arang ginagkabutang. Salamat sa Ginoo. Gusto na sila ang ilang mga anak magbaptis. Sa una ilang awayon, yung sila may tato kung anak mo, simba na to dito sa inyo. Na naman maigsoon ko sa Ginoo, di ta pakaulawan sa Diyos. The poor man cried and the Lord heard him and saved him out of his troubles. Amen? Ang padulngan sa nagsalig sa Diyos, kaluwasan sa iyang kalag. Ang tao nga mubutang sa iyang pagsalig sa Diyos, maluwas. If you are not sure that you will go to heaven, amo kang bisita karon, just put your trust in the Lord Jesus and call His name to save you, and He will save you today. Now, doon ay duha ka klase nga pagtuo. Kita na luwas pinaagi sa pagtuo, right? Pero ang pangutana, tanang tao diri sa Pilipinas, nagtuo ta Ginoo. Now, I will explain the two kinds of faith. Number one, the kanang wrong faith, pagtuo nga dili makaluwas. Doon ay mga tao nga nagtuo maybe nagtuo ka nga tinuod si Kristo, Diyos. Pero ang imong gituhuan, dili si Kristo makaluwas. Ang imong gituhuan makaluwas nimo is your religion, is your good works. That kind of faith, dili na mo'y makaluwas nimo. Ang pagtuo nga makaluwas, kanang pagtuo nga ato gitawag og saving faith, nituo ka nga si Kristo mao imong manluluwas. Not only do you believe that Jesus Christ is God, but you believe that Jesus Christ is your only Savior. Kanya imo siyang gidawat, imo siyang gipasulod sa imong kinabuhi. Una, katong pagtuo nga, pareha ba ni Rizal, di ba? Natuo man ta nga na si Rizal, tinuod si Rizal nga namatay para sa atong yutang na tauhan. Pero wata magtuo nga si Rizal, atong maluluwas atong kalag, right? Ang uban sa mga tao, nasayod sila, nga doon ay tinuod nga Diyos, naghimo sa langit o sa yuta, pero wa sila mutuo nga ang Diyos, si Jesus Christ, maoy ilang maluluwas, ang ilang ituan makaluwas nila is their religion, it's their good works. If that kind of faith that you have, I will tell you this, you must accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Dapat ang imong pagtuo, ibutang nimo diha ni Kristo. Yes, of course, we need to do good works. Dapat maghimo tag maayo. Apan ang maayong buhat, dili na maoy makapaluwas nimo. Dapat imong dawaton si Jesus Christ nga mo'y imong maluluwas. The Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him, on Christ, should not perish, but have everlasting life.
Kaya mong dawaton si Jesus Christ. Ang akong pag-ampo karon para sa mga bisita. Maybe you believe in God, pero wa ni mo gidawat si Kristo pa nga mo maluluwas. Dawatan si Jesus Christ karon nga mo bugtong o personal nga maluluwas. Ang padulngan sa nagsalig sa Dios kaluwasan sa iyang kalag. Ay kaduha, no, kung musalig ka sa Ginoo, ang palungan nimo is kaluwasan sa kakuyaw, sa daghang mga kakuyaw sa imong kinabuhi. Now in Psalm 34 verse 4, Psalm 34 verse number 4, I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. Sa akong gipangita ang Diyos, ug iya kong nadunggan, ug iya kong gibling kawas sa tanang kakuyaw. Na kumusalig lang ta sa Diyos, suluwason ta sa Diyos sa atong gikahadlukan. Unsa may atong gikahadlukan? Uban, Pastor, hadlok yung kumawad ang kong trabaho. Uban, mingon ta, Pastor, mahadlok yung ko kung unsay mahitabo, no? Kung unsa nga akong anak, maunsa nga akong anak. Daghan ta gikahadlukan sa kinabuhi. O ba, akong kadlukan, Pastor, wakwak ra gyud. O sa inyong gikahadlukan, nahadlok mo nga mamatay ang inyong minahal sa kinabuhi? Sama nako. O sa inyong gikahadlukan? Apan maigsoon ko sa Ginoo, ato lang pangitaon ng Diyos. Ato siyang pangitaon kay siya muluwas nato sa tanan natong gikahadlukan. I don't know kung sa inyong gikahadlukan. Nahadlok ko, Pastor, kung mabankrupt ko. Nahadlok ko, Pastor, kung wa na ko'y kwarta. Dunay Kristohanon, nag-uul kay siya, kay piti niyang guulah kay wa na sa'y kwarta. Mutana ko pila iyang kwarta pa sa bangko, 3 million. Wa magay na mahadlok na bisag 100 way kwarta. Siya perti na niyang kaguul kay 3 million na lang akong kwarta, Pastor. Kamo na mo'y 3 million? So, magay may mahadlok, Pastor, nga wa may bank account. Now, sa tanan na itong ikahadlukan, at paduulan ta sa Ginoo. Because our God, ato siyang unahon sa pagsimba, sa atong offering, kay dili yun ta maulawan. Luwason ta sa Ginoo. Ang problema lang usay, tungod sa atong kahadlok, watay kwarta, dili na ta mahimong matinumanon sa Ginoo. Di na ta mo simba, kay magnegosyo ta, magtrabaho ta, di na ta muhatag sa itong offering, kay nahadlok ta, paigsoon ko sa Diyos, ang Diyos nagsaad siya. Kung ato siyang pangitaon, ato siyang sundon, dili ta maulawan. Ang among silingan sa unay siya, kamo mo samot mo kapobre, mo daghan ka sa istorya namo kay dili ekonomi. Wala ekonomi baruganan sa among relihiyon. Apan nasayop siya. Nga naman, ang Diyos nagsaad siya nga di ta niya pakaulawan. Maigsoon ko sa Ginoo, kung tanawon ang mga panghitabo murag lisod yun kayo makasurvive ang isalbi sa mga giagyan. Aban praise God nga Diyos nagsaad siya nga di niya pakaulawan kung musunod ta niya. Amen? Now, ang padulngan sa nagsalig sa Diyos, dili kaulawan. Letter C, Psalm 34 verse 5. They look unto Him and were lightened, and their faces were not ashamed. Kung musalig lang ta sa Diyos in times of troubles, dili ta pasagdan sa Diyos. Di gyud ka maulawan sa bahala na o wa ko'y kwarta, basta mo simbag gyud ko. Kay mao nay gisugo sa Diyos, pangitaon ako ang Diyos because I can trust God kaysa akong trabaho. Siya di gyud ko mag-anis ko. Di gyud ko mangawat, nga naman di ko mangurakot, nga naman kay akong gisaligan ng Diyos, akong pangitaon ng Diyos, bisag lisod ko. Diha mo trabaho ang Ginoo sa imong kinabuhi. Diha ka makitag milagro sa Ginoo sa imong kinabuhi. Na kung musalig lang ta sa Diyos, times of our troubles, dili ta pasagdan sa Diyos, nga dili ta maulawan. Una atong unahon ang Diyos. Amen? Ato siyang alagaran.
Usay doon ay mga tao, masuko nato, mutunglo nato, apan ang Diyos may mutabang ka nato, ang Diyos dili niya pakaulawan kung musalig ta niya. When you trust the Lord in your faith promise offering, dili ka pakaulawan sa Diyos. Dili mahimo maingon mga mo ka, naglisod-lisod lagi ka. Kaya mo maguna. Ilad man kasi yung pastor. Some people think about that, right? But God, He promised us nga di ta niya pakaulawan. Doon na ba dire, makaingon, Pastor, naglisod ko because I follow the Lord. No, I will point you, there are many people na nakita nato, nga lisod sila because they don't follow the Lord. But I never seen even one na nalisod sila kay wa sila musunod sa Diyos. Even myself, it is, I can say, direct in your eyes. Nawa na ako ni gisulti kay nagsulti lang ko, ako ning naprubahan, ako ning nasulayan. Unsa ka faithful ang Ginoo nga never ta pakaulawan sa Dios o musunod ta sa Dios. Amen. Fathers, unahon na tong Dios. Atong saligan ng Dios sa atong kinabuhi. Number 3, last, the reward of a trusting father. Ang reward. If you're a father, if you'll trust the Lord, you will say, Lord, ikaw akong unahon. Every first day of the week, bisa kung sa may tabo sa akong kinabuhi, na ako sa simbahan, musimba ko. Akong unahon ang Diyos sa tanan na akong mga butang. In verse 8, O taste and see the Lord is good, blessed is the man that trusteth in the Lord. O fear the Lord, He sent, for there is no one to them that fear Him. The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Ingon sila, imposible kuno ang young lion nga magutman siya. Kang iyang amahan o ginahan, grabe sila kayo, mangayam. Ang lion. Magutman pa ang young lion kaysa mga tao nga nangita sa Diyos, nagsalig sa Diyos. Amen? Saan ni sa Ginoo? Kung imposible man magutman ang young lion, how much more sa mga Kristohanon nga nangalagad sa Ginoo? God will bless you. God will reward you. The reward of trusting God in times of our troubles is complete life. Complete life. The young lions do lack and suffer hunger, pero ang nagsalig sa Diyos, dili makulangan. Completeness belongs to God. Pwede ka mawadan sa tanang butang, pero kung naa kay Diyos, ma-recover nimo ang tanan. Like Job. Si Job, gisulayan sa Diyos, nawala niya tanang kabtangan niya. Pero gibalik sa Diyos, gidoble sa Ginoo. No? Letter B. The reward of trusting God in times of trouble is a blessed life. Kung musalig lang ka sa Diyos, imong ma-experiensyahan ang panalangin sa Diyos sa imong kinabuhi. In Psalm 34 verse 8, O taste and see the Lord is good. Blessed is the man that trusted in God. Christian, fathers, you need to trust God. Mother, you need to trust God. Amen? Unaha ang Diyos. Ta sa atong pagsimba, di ta malate, nata sa simbahan, musimba tangano man, atong gisaligan ng Ginoo. Amen? Diha po sa atong income, atong yung iunang Diyos, nga naman, atong gisaligan ng Diyos, doon na tayo kahadlok sa Diyos, na ang atong tanan nga mga kabalaka, atong gibutang diha sa Diyos. Kung ang Diyos mo bless ka nato, walay makapugong sa panalangin sa Diyos. Bisan pa ito na mga tao nga di ganahan nimo, mga tao nga masuko nimo, mutunglo nimo, dili sila makababag sa panalangin sa Diyos. Sige na mo abot sa kung una-una, what if I will not follow the Lord? What kind of life that I have today? Salamat sa Ginoo nga tagaan ko grasya sa Diyos na nakasunod ko sa Ginoo by the grace of God. Now, Christian, what kind of life nga may tabo sa imong kinabuhi kung dili ka mo tunod sa Ginoo?
Say kag may problema, magbagut-but na yun ta, masuko din ta, may stumble din ta, di na din ta musimba. Ang gusto sa Diyos, nga bisan unsay mahitabo sa imong kinabuhi. You committed to God, Lord, I will trust you. Lord, I will serve you. Lord, ako kang unahon, Ginoo. O ang Diyos nagsulti siya, nga dili ka maulawan. And He will bless you. Kung nagsali ka sa Diyos, sunda ang Diyos. Ayaw kabalaka. Pasalamate ang Diyos, simbaha ang Diyos. Sa manahon sa atong problema, ang Diyos magaluwas ka nato sa tanang kakuyaw sa atong kinabuhi. The Word of God says, blessed is the man that trusted in Him. Para sa among mga bisita karon, kung wala pa ka makasiguro, ang imong kalag padung sa langit, open your heart today and accept Christ as your Lord and Savior. Dili gusto sa Diyos nga mulakaw ka ni balay tigumanan nga di nimo madawatan ang kinabuhing dayon. Ang kaluwasan sa atong kalag, usa ni kagasa sa Diyos. It is a gift of God. Ang imo lamang responsibilidad is to accept that gift og dawaton nimo si Kristo karon kay ang kinabuhing dayon naa ni Jesus Christ. Ang imo lang buhaton, just open your heart and accept Christ as your personal Savior. And He will save you today. Today is the day of salvation. Pero imong isalikway si Kristo karon, samara na imong gisalikway ang kaluwasan sa imong kalag. You cannot enter heaven. Dili ka kaadto sa langit kung dili ka mahimong anak sa Diyos. Ang pagkahimong anak sa Diyos, mao nang pagdawat ni Jesus Christ nga imong maluluwas. Kitagaan kanya kagahom nga mahimo kang anak sa Diyos. Kung dili nimo dawaton si Kristo, samara nga imong gisalikway si Kristo karon. O mamatay ka nga wala nimo madawat ang kaluwasan sa imong kalag, and you will suffer in hell forever. Ug wal maayo pa nga wa ka mataw nining kalibutana nga kun mamatay ka wala kay Kristo sa imong kinabuhi. Accept Christ today, because today is the day of salvation. The Bible says in John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, pasabot nini si Jesus Christ, to them He gave the power to become the sons of God, even to them that believe in His name. Now accept Christ, aron makasiguro ka sa imong kaluwasan. Dili gyud ta kasiguro sa atong kaluwasan if you will not accept Christ as your Lord and Savior. Ang gusto sa Diyos, na di pa ka mubiya ning balay tigumanan, dawaton nimo si Kristo karon nga imong maluluwas. Si Jesus Christ is God. He's our Savior. He's knocking the door of your heart. If you want to be saved, just open your heart og dawata si Kristo karon. Ipataas lang imong tuo nga kamot kung diya ang maghatag ko sa invitation aron imong madawat si Jesus Christ. Aron ang imong ngalan isuwat sa libro sa kinabuhi. Aron ang imong ngalan inig masuwat na dito sa langit o ginig panahon nga kuhaon ka sa Ginoo ang imong hinulaman nga kinabuhi. Muadto ka sa langit because you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Naa ni Kristo ang kinabuhing dayon. Ang wala makabaton sa anak, walay kinabuhi. Manindog ta palihog, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God. Salamat, Ginoo, sa mga tao, Lord, mga fathers, nini nga church nga nagsalig diya kanimo. But Lord, I pray nga ang imong grasya, Lord, mo dagaya kanamo nga we always trust in you. Even in times of our troubles, in times of our problems, O God, we're going to realize na imo ning gitugot, Ginoo, para ma-magnify, mabayaw ang imong ngalan sa imong kinabuhi. That in spite of all the troubles, all the problems, we keep trusting in you. Because you are a good God. Lord, ako nagpray kung doon na may mga tao karon nga wa masahid. Hindi sila mobiya ning balay tigumanan nga di nila madawat si Jesus Christ nga ilang maluluwas. Kita na akong gipangayo, in Jesus' name I pray. Remain standing, no one is looking around. All the piano will play very softly. Walay maglingkod. Let's remain standing. Now, para sa among mga bisita karon, maybe wa pa ka masayod kung mamatay ka, padulong imong kalang. Yung ka, Pastor, I don't know, ako padulong. But I want to be sure. Gusto ko makasiguro. Gusto ko makadawat sa kaluwasan
nga naa ni Kristo. I want to accept Christ now. Gusto na ko dawaton si Kristo karon nga akong maluluwas. I will open my heart ug akong pasudlon si Jesus Christ nga akong bugtong og personal nga maluluwas. If you want to accept Christ as your Lord and Savior, ipataas lang imong tuo nga kamot, mailhan nga imo sa dawaton. Ano na ba? Ayaw ka, wow. Please, taas ang imong kamot. Ayaw ka. Yes. I say one hand. Yeah, ano na pa ba? Yes. No, kamo nga nagpataas sa imong kamot, na pila kamot sa luyo, nagpataas, butang lang imong kamot. Bisan wala ka nagpataas sa imong kamot, pero gusto nimo dawaton si Jesus Christ, sunodin nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. Kung wala ka makasiguro nga ang imong kalag padung sa langit, dawata si Kristo karon nga imong maluwas. Si Jesus Christ ra ang makaluwas sa atong kalag. You cannot enter heaven without Him. But just open your heart, pinagi sa pagsunod din nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. Kanya ka, Pastor, I want to open my heart. I want to accept Christ as my Lord and Savior para makaadto ko sa langit. Sunodin nga pag-ampo akong pagahimuon karon. While you are standing, sunodin nga pag-ampo. Ginoong Hesus, salamat kayo sa imong pagpakamatay dito sa cross. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Salamat sa nagdawat sa Ginoo. Now, Christian, only by the grace of God atong mabutang atong pagsalig diya sa Ginoo. God wants us to be faithful. God wants us to trust Him sa tanang kakuyaw sa atong kinabuhi. Gusto sa Diyos nga muduol kaniya karon. Lord, I will trust you. Fathers, please come. Mothers, will you come? Young people, come to the altar. Just talk to God. Ayaw paglangan, will come. Come. Lord, tabangi ko Ginoo. I will trust in you in times of my troubles. Lord, wala ko'y trabaho, but I will trust you, God. Lord, I have a needs. You have a problems, but I will trust you. I will trust you, Lord. Just come and just pray. Our Heavenly Father, help me. You know, God is concerned about you. He loves you so much. He wants you to come to surrender your life to Him. Og dili yung kamaulawan. That's the promise of God. Lord, thank you for your promise. Na dili mi maulawan kung kami muduol diya kanimo. Lord, salamat sa mga kalag na naluwas. Lord, I pray that you will bless them, O God, nga mo grow sila spiritually. Lord, thank you for these people. They came forward, they knelt down, they prayed. Lord, bless them. Lord, continue to bless them, O Father. Tanan akong ipangayo, in Jesus' name I pray. Amen.